Napakagarang handaan naman ito. Sinasabi mo pa, napakayaman ni Don Tiago. Hindi kawalan sa kanya ang magwaldas na malaking pera. Buenas noches, amigas. Ang mga enjoy tamad at mangmang. Ito ang dahilan kung bakit di sila umunlad. Magdahan-dahan ka, Padre Damaso, sapagkat nasa pamamahay tayo ng isang Indio. Siya ay tama, Reverensya. At baka magdamdam si Kapitan Tiago. Ha? No te preocupes. Matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Napakalayo niya sa ganong mga taong walang galang. Mga kaibigan, ikinakagala kong pakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Cristomo Ibarra. Kakarating niya lamang mula sa Europa. Buenas noches, amigos. Sa mga kura ng aking bayan at sa mataling na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin po ninyo ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit, kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kayo na nga ba ang anak ng yumaong si Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating, naway maging mas mapalad ka pa kaysa sa inyong ama. Maraming salamat po. Nakahanda na ang hapunan. Ilang taon kayo nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, marahil nalimutan mo na ang ating bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ay tila nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bansa kahit ako'y nasa malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan na hindi ako nakalimot sa aking bansa. Sa mga bansang iyong napintahan, Senyor Ibarra, ano sa tingin mo ang pinakamaganda at pinakatumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na ako naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos kong mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay tila nakalilimutan ko na ang magaganda ko naalala sa bansang iyon. Kung gayon, ikay isang bulag at hangal. Iyo, ba't kayo nagsasayang ng pera upang makapunta ng Europa kung wala ka naman nagugustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam rin ng mga kahit sinong mag-aaral. Natanungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag na kayong magtaka sa amin dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa akin nung ako'y buspos pa at mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ako ang mga panahong ang kanyang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain ng aking ama. Senyores, Kapitan Tiago, kaladating ko lamang mula sa Europa, kaya't naway maintindihan nyo na kailangan ko agad na lumisan. Pupunta pa ako ng San Diego sa Makalawa para sa Todos los Santos, kaya't may kailangan pa akong katagpuin. Hindi mo talaga mapigil ang malis sa amin. Hintay mo pang aking bulaklak na si Maria Clara. Alam ko matagal ka na, hinahantay niya. Paumanhin akin doon, ngunit mas mahalaga ang aking katagpuan ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Ano naman, Ibarra, mag-ingat ka. Nakita nyo? Minsan napakasama ng bunga ng pagpapadala ng mga anak nyo sa ibang bansa. Lumalaki ang kanilang ulo at itinuturing ang sarili nila bilang mataas. Walang galang. Senyor Ibarra, Teniente, may bala. Ginulat ninyo ako. mag-ingat kayo, Senyor. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari ba ninyo sabihin sa akin? Wala ba kayong nalalaman? Sa pagkakaalam ko, namatay ang inyong ama sa loob ng bilangguan.
Bilangguan? Namatay ang aking ama? Baka nagkakamali lamang kayo. Hindi ako maaari magkamali. Namatay ang inyong ama sa loob ng bilangguan. Si Rafael Ibarra na pinagbintang erehe at pilibusteran ni Padre Damaso. Maaari ba ninyo sabihin ang buong pangyayari? Bakit po siya namatay? Noon ay mayroong isang kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis. Nang siya'y nangongolekta, minsan siyang pinagkatuwaan ng mga bata. Nanay, tatay, gusto ko tinapay, baby, bobo. Hindi ba't hindi yan maalam magsulat? Pasang pandalan yung labis. Tigilan niyo ako kung baka ano pang magawa sa inyo. Ikaw, anong sabi mo? Bitawan mo sila! Di ko papayagan saktan mo ang mga bata. Sa kasamaang palad, ilang minuto pa lamang ay namatay na ang kolektor. Dahil dito, hinuli ang iyong ama at kinulong. Tinakwil ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at namatay sa bilangguan. Kaya pala hindi sinasabi sa akin ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ako. Padre. Aking natatanaw ang tahanan ni Kapitan Tiago. Kung ako ngayon hindi nakakaranas ng lumbay at pagod, ay tiyak na nasisiyahan ako sa kabilang ibahin ng ilog. Kamusta mga binibini? Magandang gabi po, Padre. Magandang gabi sa inyo. Maria Clara, maiwan muna kita rito at makikisalamuha ko sa mga kababaihan. Sige po. O Maria Clara, aking buhay at pag-ibig. Nasisilayan ko ang kabigha-bighanin mong kagandahan. Ang iyong pagiging mayumi na puspos ng kalinisan, ng kalooban at budhi. Naway makita na kita sa madaling panahon. O aking ama, kaawa-awa ang inyong sinapit. Naulinigan ko pa rin ang inyong mga tinig, ang daing at kapos na paghinga na bumabalot sa aking diwa. Santiago, 6 na taon na tayo nagsasama, ngunit hindi pa rin kita nabibigyan ng supling. Ako'y nananalangin at nagtungo kung saan-saan. At ginawa lahat upang mabiyayaan lamang tayo ng anak. Ako rin, hindi ko na rin alam kung anong gagawin. Ako'y magtutungo kay Padre Damaso upang tanungin kung anong dapat nating gawin. Narito na ang anak niyo, Kapitan Tiago. Mauuna na ako pagkat maraming pa akong aasikasuhin. Anong papangalan natin sa kanya, Pia? Maria. Maria Clara ang kanyang pangalan, Santiago. Santiago, alagaan mo mabuti ang anak natin. Hindi rin magtatagal at maglalaho rin ako sa mundong ito. Ipangako mo sa akin na alagaan mo mabuti ang anak natin. Huwag mo hayaan na kalimutan niya ang kanyang ina. Lagi niyong tandaan na mahal ko kayong dalawa. Bakit kaya wala pa siya?
Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw sa iyo, Iho. Matanong ko lang po, andito po ba si Maria Clara? Maupo ka na lamang, Iho. Tatawagin ko lamang siya. Hindi pa rin kumukupas ang iyong kagandahan, Maria Clara. Mahal ko, alam mo bang ako ay isang mapalad na nilalang? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil ipinagpasya ng ating mga magulang na ikasal ako sa pinakamagandang babae na nasa aking harapan niya. Labis akong nangungulila sa iyo, Maria. Higit ako nangungilila, Crisostomo. Patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam na. Kailangan ko nang umalis sa San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay. Hanggang sa muli, Maria Clara. Sandali! Sandali! Ialay mo ito sa iyong mga magulang. Maraming salamat, mahal ko. Paalam, mahal kong Crisostomo. Padre, guminhawa na bang may sakit? Ininom niyo na ba ang mga gamot? Padre, naniniwala ko ang aking malubhang karamdaman ay bunga ng aking pagmamalupit at pagmamalubis sa kapangyarihan. Hindi ko na sinunod ang payo ng doktor sa pagpapatistis sapagkat ako'y mahina at matanda na. Hihintayin ko na lamang ang aking kapanahunan. Ako nga pala may babalita sa inyo sa mga nakarang araw. Ano ang mga yan? Ang batang Ibarra ay dumating na mula sa Europa at nakasalo sa piging ni Kapitan Tiago. May kapangyarihan tayo at kinaniniwalaan tayo. Kapag may kumakalaban sa atin, pinaparatangan ng pamahalaan na erehe ang kalaban natin. At dahil tutol tayo sa kalayaan ng bayan, naging dahilan pa ito para hindi tayo maalis sa pwesto. Ngunit, paano kung ang mga kaaway natin ang pakinggan nila? Hindi mangyayari ang gayon. Kailangang may kumalaban sa atin para mamulat tayo. Dahil posible mangyari sa atin ang nangyayaring pagbagsak natin sa Europa. Mangyayaring mawawala sa atin lupain at mga paupaang bahay. Natuto ng lumaban ng Indyo. Nagigising na sila sa kanilang kalagayan. Mawawala na sa atin ang lahat ng iyan, gaya na nangyari sa atin sa Europa, at tayo rin ang magiging dahilan. Kailangan natin paghandaan ito upang hindi tayo maalis sa pwesto. Sabihin niyo nga sa akin, tutol daw sa pagbabayad ng buwis? General, ito ay aming nabasa sa isang lathala sa pahayag na si Larudia ang nagsalaysay at hindi nagsumbong. Ang tinyente ay nagtipon-tipon at nakarinig na maanghang na salita na galing sa praile. Kung hindi lamang totoo ang halang bayan na ito, tutuwid ko ang pagkakamali ng paring iyon. Kakaunti lang panahon ko, at mahirap may pag-uso sa mga paring hindi sumusunod sa aking mga yuntos. Salip na igawad ang paruso kay Padre Damaso, ay inilalapit pa ito sa mabuting bayan. Alam niyo ba na ang San Diego ay may tinatagong alamat? Alamat? Mukhang wala pa naman akong nauulinigan sa bahay ng San Diego. Kwentuhan mo naman kami. Ukol saan ba ang alamat na yan? O sige, ikukwento ko mabuti. Makinig kayo ha. Mayroong isa umanong matandang Kastila na dumating sa bayan. Siya ay nabighani sa kalikasang taglay ng San Diego. Hindi nagtagal, ang matanda ay naglaho. Nawawalang matandang Kastila? Balita ko ay nawawala ito mula nang siya'y naglaho. Hindi pa nga eh. Sa... Nang lumaon, Ang aking ngalan ay Saturnino. Ako ang anak na matandang Kastilang namatay sa gubat ng San. nang lumaon ay nakapag-asawa si Saturnino at nagkaroon ng supling. Ang supling nila ay walang iba kundi ang ama ni Crisostomo Ibarra, si Don Rafael Ibarra.
Ako si Don Rafael Libara, ang pinakamayaman sa San Diego, pagkat ang may-ari ng pinakamalawak na lupain. Don Rafael, kung maaari po sana ay nais namin humingi ng tulong pinansyal. Nasa ospital po kasi ang aking nanay at wala na po kaming makain ng aking mga kapatid. Sige, ako na magbabayad ng mga bayarin niyo total. Ang inyong ina. Bibigyan ko na lang kayo ng makakain sa araw-araw. Ngunit, aasahan kong ikay maghahanap buhay sa aking lupain. Ayos lang po sa iyo yun? Ayos po, Don Rafael. Maraming salamat po. Ako si Kapitan Tiago, ang Kapitan Tiago ng San Diego. Sa tuwing ako'y umuwi ng San Diego, ay sinasalubong ako ng mga taong nagpapalakas at nagpapautang sa akin. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Naway pagpalain ka ng may kapal sa kabutihan mong taglay. Nagbalik na naman si Sacristang Tiago. Kung hindi naman siya naging malapit sa mga praile at nagpapautang sa mga mahihirap, di sana hindi siya naging makapangyarihan. Oo nga, kung tutuusin, hindi naman siya makapangyarihan. Pagkat ang kapitan ay tunay na walang katumbas na kapangyarihan sa kapangyarihan ng gobyerno, kundi tagatanggap lamang ng utos mula sa itaas. O ikaw, bumili ka ng alak doon. Opo, masusunod. Hoy kayo, labas kayo sa pamahay ko at pumunta ron para magbantay. Ngunit Alperes, napakatiris ng araw ngayon. Baka naman po. Tumigil ka at sundin nyo lang ang inuutos. Susunod po, Alpares. Ako ang Alpares, ituturing di makapangyarihan sa San Diego. Ako'y napakamalas pagdating sa pag-aasawa, pagkat ang pakikisama sa aking kabiyak na si Doña Consolacion ay tila isang impyerno. Ito na po yung pinapabili niyo, anak. Kumuha ng puwan. Paparito ka muna. Samahan mo sa pag-inom. Ngunit Alpares, magsisimba pa po ako. Mamaya ka na magsimba at samahan mo na ako rito. Bakit po, Alpares? Alam mo, kung magtutungo ka sa Kura, mag-ingat ka. Lalo na pag magpapatid siya ng tsokolate sa mga utusan. Bakit po? Nanalaki po ba ang Kura? Hindi naman sa ganun. Basta, samahan mo lang mag-inom dito. Masusunod po, Alpares. Alpares, hindi ba di kaya akong binili na itigil mo na yung paglalasing mo? Wala ka nang ibang ginawa kundi uminom. Aray ko! Ano ba magagawa mo? At saka wala kang pakialam. At bakit hindi kita papakailaman? Anong nais mo, ha? Hayaan kitang malasing dyan? Pasalamat ka't ikay aking inaalala pa? Bakit yung magagawin yun na? Tandaan mo ito. Ako mas makapangyarihan sa ating dalawa. Kaya dapat igalang mo ako. Diyos ko po naman, masyado kang maselan. Ay, kung ikaw kaya humukay ng bangkay na 20 araw pa lang nililibing. Madilim ang gabi noon. Maulan, namatayin pa ako ng ilaw. Nasaan ang puntod ng aking ama? Ang mga labi po ba ni Don Rafael? Nako, senyor, sinulog po ito at tinapon sa lawa. Ha? Eh bakit? Pagutusan na po kami. Nino, ang malaking kura po. Hoy, ikaw. Ikaw ba ang gumawa ng kalapastangan sa aking ama? Napakawalang ya. Kumalma ka. Kung ano man yung iniisip mo, hindi ako ang gumawa niyan. Siguraduhin mo lang. Kung hindi, sino? Sigurado ako na ang pinalitan kong kura na si Padre Damaso ang sangkot dyan. Kasama ba kayo sa akin? Nagluto ng masarap ng ulam ang inyong. Ay po kami pauwi na sa Kristal ngayon. Pagtapos pa po na ikawalo, tsaka po kami makakauwi. At hinintay pa po namin ang sweldo upang may magastang kami. Sige, mag-iingat kayo. Let's pinat kasi. Salamat, Ma'am Tasha. Kaya mo nang
mabuti ang Tatay Crispin. Pwede bang magpapahinga muna tayo? Kanina pa tayo nakatayo at nagkapatunog ng kampana. Ngunit Crispin, hindi pwede magagalit sa atin sa Krista Mayor. Ay. Takot na kasi ako sa kanila. Puntahan mo na lang si Inang at sabihin mo ayaw na natin mag-sakistan. Isak na naiintindihan ka nun. Sabihin mo may sakit ako kaya hindi ako nakakauwi. Pero Crispin, Mga pesik yan, hindi nyo ginagawa ng maayos ang trabaho nyo. Ikaw, Basilio, hindi ka maaaring umuwi ng alas 7 kundi alas 10. Pero po, sumasagot ka pa. Ikaw, Crispin, hindi ka maaaring lumabas ng simbahan kasi hindi mo nalalabas ang ninakaw mo. Maawa na po kayo. Hindi po ako ang nagnakaw. paniwalaan niyo naman po si Crispin. Tigilan nyo ako sa mga kasinungalingan nyo. Crispin! Nasaan ang pagkain? Nariyan sa lamesa. Dalhan mo ng ulam ng mga anak mo. Teka lang, Pedro. Ngunit ang mga yan ay para sa mga anak mo. Tawilis lang nilan kong ulam para sa atin. Hindi mo man lang ba hihintayin sina Crispin at Basilio? Bakit ba? Nagugutom ako eh. Saka hindi na. Pagtabi mo na lamang sila. Total, sumeldo naman ngayong araw si Basilio. Inang, nariyan po ba kayo? Oo, nandito ako. Bakit ngayon ka lang, Basilio? Nasaan si Crispin? Inang, naiwan po si Crispin sa kumbento. Hindi po siya pinapalabas ng mayor at kura hanggat di daw po nalabas ang kanyang ninakaw. Ngayon lamang po ako nakawi sapagkat alas 10 na po ako palabasin sa Krista Mayor. Diyos ko po, mga walang niya at walang awa talaga. Hindi magagawa ng kapatid mo yun. Hayaan mo ang bukas na bukas, tutungo ako sa simbahan. Magandang araw po. Nasaan po ang kura? Maaari ko po ba siyang makausap? Naku, hindi maaari. May sakit ang kura. Kung ganon, kahit ang ano ko na lang si Crispin. Wala din dito. Hala, di pa ba nakakauwi yon? Wari ko'y tumakas daw ito pagkatapos magnakaw. Bakit kasi hinahayaan mong maging malikot ang kamay? Ikaw ba ang ina ng batang si Crispin na magnanakaw? Sa bagay, mukha pa lang, halata na. Hoy, hoy, hoy! Isang kang salitang ibitaw niyo tungkol sa akin at sa mga anak ko, hindi ako magkakamaling paduguin ang mga nguso niyo. Kung may nagkasalaman, hindi ang anak ko yon, sapagkat hindi ko siya pinalakang magnanakaw. Bakit hindi niyo pulahin yung mga sarili niyo? Nakumpisal-kumpisal pa kayo, mga balasubas naman ang bunganga niyo pagdating sa labas ng simbahan. Senyor, dito itinapon ng inyong ama. Nakakalungkot nga po ang pangyayari. Ang inyong ama ang unang tumulong sa akin nung unang dating ko dito sa bayang ito. Kaya gano'n na lang kalaki ang utang na loob ko sa kanya. Nakakahikayat man ng damdamin ng maghiganti. Ngunit mas pipiliin ko na lamang na ipagpatuloy ang adhikain ng aking ama. Tama po yan, senyor. Ang mga bata na tinuruan ko ay maalam magsulat. Ngunit hindi nila maintindihan dahil namiyasa sila sa pagsasaulo. Bakit hindi niyo magawa ng solusyon? May naiisip naman po yon, ay ang magpatayo ng bagong paaralan. Ngunit hindi ito mangyayari kung walang makikipagtulungan sa amin. Ako, maaari kita tulungan. Magpatayo tayo ng paaralan gaya ng nais ng aking ama upang mabigyan ng sapat na edukasyon ng ating mga kapwa Pilipino. Magsiupo kayo mga Ginoo. Tayo magkakaroon ng pagpupulong sa nalalapit na pista sa San Diego. Salamat sa binigay mo pagkakataon upang mabigyang suwestyon ang bawat isa. Magkakaroon tayo ng bangong kapistahan. Kumpara sa ibang bayan, ang halaga nito ay 3,500. Kaambogan, mas malaki pa din ang nagasta ng ibang bayan. Ako ay sumasang-ayon, ngunit iba ang gusto ng kura. Nag-ambag ba ang kura kahit kaunting kusing? Siya ba ang nagbabayad o tayo? Ang gusto ng kura ay 6 na prosesyon, 3 misa, 3 sermon at mga komedya. Ayaw namin sa mga yan. Kailangan natin sumunod sa altar. Eh di sumunod kayo, basta ibalik sa amin ang kontribusyon. Nakakolekta na ang lahat. Pinuno, sana naman, isakripisyo nyo ang isang kapakanan sa isang mabuting layunin. Hoy, ikaw ba ang anak ng magnanakaw na si Crispin? Oo,
Ako nga, ngunit hindi magnanakaw ang anak ko! Nasaan anak mo? Ilabas mo na! Hindi ko alam! Hindi pa sila umuwi mula kahapon! Akin silang hinahanap! Kung ganoon, sasama ka namin at igukulong hanggat di ka umamin kung nasaan ang anak mo si Crispin. Bitawan niyo ako! Hindi magnanakaw ang anak ko! Manahimik ka! Maniwala kayo sa akin! Wala na akong dapat pang sabihin sa inyo! Hindi ko alam kung nasaan ang mga anak ko! Oh, Diyos ko! Nasaan ang mga anak ko? Basilia, nasaan ka? Pakawalan ng biyag, wala siyang kasalanan. Dahil ang Kura ang may gawa ng krimen na yun. Oh, Diyos ko! Nasaan ang mga aking anak? Basilio! Nasaan ka? Crispin? Basilio? Nasaan kayo? Teka! Damit ito ni Basilio! Basilio? Anak! Nasaan ka? Crispin! Magpakita ka! Oh, Diyos ko! Bakit mo hinayaang mapunta sa peligro ang buhay ng mga anak ko? Ikaw! Nakita mo ba ang mga anak ko? May toyo! Kaganda naman ng mga bangka. Ipapahanda ko ang lahat bago magbukan liwayway. Ayoko makasama ang Kura. Ngunit bakit? Natatakot ako sa kanya. Sa mga titig at tinig niya. At lagi niyang binabantayan ng aking mga kilos. Ngunit kailangan niya dumalo dahil nakaugalian na ito. Magandang gabi, Padre. Maaari ba namin kayong pinuntahan? Naganda kami ng isang kasiyahan ng aking mga kaibigan. Saan ito gaganapin? Naisip lang madalagan sa may batis sa gubat ito gaganapin. Malapit ito sa puno ng balete. Tinatanggap ko ang iyong loob. Bilang pahiwatig na wala kang sumang ng loob sa iyo. Ginang Kristo mo, 2 araw kayo nintay ang pagbalik. Bakit? Ano ang iyong pakay? Nawawala po ang aking mag-ina. Ha? Eh ano nangyari? Sumabay ka na sa akin at ikwento ang pangyayari habang tayo ay nasa gano'n. Kaganda naman ng mga bangka. Nakakagayak naman ito. Tama ka, Maria Clara. Kay gagandang bangka nga. Oo, kay ganda ding tanawin. Teka mga binibini. Ayun yata yung may-ari ng bangka. Halina't puntahan natin. Magandang araw, Ginoo. Maaari ba kami mamangka? Kami lamang ay mangingisda para sa aming pananghalian. Pasensya mga binibini, ngunit delikado ngayong araw na to. Sa ibang araw na lang kayo bumalik. Ay naku naman, hindi pa naman ako natulog para dito. Okay siya ako, Ginoo. Tayo mo po na naman sa isang tabi at pagmasdan ang magandang tanawin. Oo nga, upang hindi naman sayang ang pagpunta natin dito. Mga binibini, anong meron at nandito kayo sa tabi ng lawa? At kasama niyo pa ang aking mahal. Kami sana'y mangingisda para sa aming pananghalian, ngunit pinagbawalan kami dahil delikado daw. Sayang naman.
Siya nga pala si Alias. Siya sanang magiging piloto ng aking bangka. Ngunit sa kabilang palad ay pinagbawalan kaming bumiyahe sa lawa. O siya, tulungan na lang natin ang mga binibini mga isda upang hindi rin sayang ang ating kita. Bueno, hayaan niyo akong mangisda para sa inyo. Maria Clara, umawit ka naman upang hindi tayo mainip kakahintay. Oo nga, Maria Clara, matatagalan pa ata si Elias sa panghuli ng isda. Sige na, Maria. Upang mapakinggan ko muli ang iyong magagandang tinig. O sige na. Paro-parong bukid, nalilipad-lipad sa gitna ng dagat. Papagas-pagaspas, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Wala pa rin kupas ang ganda ng iyong tinig, Maria Clara. Kaibigan, tulungan mo ako! Napalakas na nilang na ito! Okay na ako, kaibigan! O Ginoo, ikaw pala ay nariyan. Magandang gabi, Tandang Tasyo. Pamanhin po dahil nakakabala ko po ata ngayon. Hindi naman sana. Nais ko lamang pong humingi ng payo ukol sa pangarap kong magpatayo ng paaralan. Akong gayoy, mali ka nang napuntahan. Dapat sa pora, kapitan, at kung sino pang mayaman sa ating bayan kasi manggon. Ako ay isang banyo lamang sa inyo. Isa pa, mali ang ibibigay nila sa iyong payo. Ngunit, hindi ibig sabihin nito ang pagsunod. Maaaring magkunwari ka na ginagawa ito. Maganda po ang inyong payo. Juan, kamusta na ang ipinapatayo kong eskwelahan? Dito natin itatayo ang slate para sa mga lalaki at doon naman ang para sa mga babae. Huwag kang mag-alala sapagkat magagawa natin ang gusaling ito ayon sa iyong kagustuhan. Napakagaling talaga ni Ibarra. Kaya nga hangang-hanga ako sa kanya eh. Maria Clara, halika mo na dito. Bakit po? May regalo nga pala ako sa'yo. Isang kwintas na galing sa Europa. Ganda nga, hindi ba? Gracias, Papa. Magandang hapon, Senyor. At magandang hapon din sa iyo, Maria Clara. Nandito ako upang mapag-usapan natin ang tungkol sa pagpapatayo ng paaralan. Buenos tardes, Ibarra. Anong gusto mong pangalan sa eskwela na ito? Nais ko po itong pangalan ng Colegio de San Diego, Senyor. Magandang hapon, Kapitan Tiago. Nais ko po sanang yayain ang iyong anak si Maria Clara sa aking paglalakbay. Bueno, isama mo na rin si Ibarra. At huwag kayong magpapagabi. At dadarating pa si Padre Damaso. Muy buen, Papa. Gracias, Senyor. Ngunit may bisita pa ako hinihintay. Marahil ay sa susunod na lamang. Maraming salamat po. Bakit mo naisipang ibigay ang iyong kwintas, Maria? Dahil ako ay hanga sa kanya. Magandang umaga, Ginoo. Narito po ang nais iparating ng korespondent tungkol sa kapistahan ng Santiago. Salamat, maaari ka nang umalis. Pinamahalaan ng mga paring Pransiskano ang marangal na pagdaraos ng pista sa San Diego. Maraming dumalo tulad ni na Padre Hernando de la Sibila at mga bantog at mayayamang kaginoohan ng Cavite, Batangas at Maynila. Naroon din ang mga Espanyol na naninirahan sa Lawigan. Ginoong Ibarra, may mensahe na pinadala sa inyo sa binibini ni Maria Clara.
kong Crisostomo. Ilang araw mo na akong hindi dinadalaw. Ikaw daw ay may sakit, kaya ipinagdasal kita at pinagtirik ng 2 kandila. Kahit sinabi ni tatay na hindi naman mabigat ang sakit mo. Kagabi pa ako nayayamot dahil pinipilit nila akong tumugtog ng piano at umawit. Marami pala nakakayamot na tao sa daigdig. Iiwan ko na sana sila at magkukulong sa aking silid upang matulog. Kundi ako inaliw ni Padre Damaso at kwentuhan. Sabihin mo sa akin ang iyong lagay upang maipadalong kita kay tatay. Bayaan mo si Ande nga maglaga ng iyong tsaa, sapagkat mas mahusay siya kaysa sa iyong utusan. Nagmamahal, Maria Clara. Ano ba yan? Napakasikip naman dito sa loob ng simbahan. Bakit kaya hindi man lang nila pulakin itong lupain na ito? Maghunos dili ka nga, kaunting tiis na lamang at magsisimula ng misa. Paghunos dili, hindi na nga ako makahinga rito. Kanina pa sila nagsisiksikan. Tumigil nga kayo, isa ka pa eh. Alam niyo ba, balito ko rin halagang ginastos mo na ito ay halagang 250. Totoo ba? Napakalaki ng halaga naman yan. 250 para pakinggan lamang ang sinasabi ng isang tao. Ang halagang ito ay 3 bahagi lamang ang kabuoang pera na ginasta nila sa komedya na itinanghal ng 3 gabi. Aba kayaman naman nila. Walang kinalaman ng sermon ng komedya. Kahit 1,000 ang halaga ng sermon ay pakit kami. Utang na loob po namin ito. Kung sa bagay, tama kayo Bia. Mas nakakalibang na ang sermon kaysa sa mga. Kung gayon, mas masisihan ako na dumalo sa mamahaling sermon, makatungo lamang sa langit. Isa mapunta sa impyerno dahil lamang sa pagsasaksi ng mga komedyang mas mura. Sa ngayon ako dyan. Aba, may gwadya sibil na nakasuot ng pangkomedyante. Ayan si Prinsipe Vinyador. Ano pala dani kagabi sa entablado? Maaari po bang tumayo ang lahat para sa panimula ng sermon? Paano gumagana ang panghugas na iyan? Ganito po iyon. Kahit sa konting pwersa, kaya kong itaas at baba ang batong ito. Isang tao lamang ang kailangan para mailinya na maayos ang batong iyan. Mahusay bata. Saan mo natutunan ang aritura na iyan? Ang aking ama ay namatay sa pagtatrabaho sa mga Ibarra. Senyor, sa kanila ko po ito natutunan. Senyor, baka gusto niyo lagyan ng kahangkukan ng bato? Hindi na, alkalde. Bayaan niyo ng ekskribano sa trabaho nila. Lumabas na kayo dyan, senyor. Kung hindi ko ipag-uutos na ihugos ang bato. Ang taong nagugos! Nako, mukhang nahulugan na siya ng mga bato. Madali kayo. Hanguin niyo ang kanyang bangkay dito. Ako na ang bahala sa kanyang libing. Kailangan imbestigahan agad ang pangyayaring ito. Huwag na, mahal na alkalde. Kahit na gumawa tayo ng pagsisiyasat ay wala namang mangyayari. Papatay niya sana ako, ngunit napatay niya ang sarili niya. Kaya na lamang natin siya at bigyan ng maayos sa libing. Kahit siguro maputi na aking buhok, wala pa rin tayong makita kasing bait ni Don Ibarra. Siya ay tunay. Siya ay napakababait na tao. Senyor, may gustong kumausap sa inyo. Sino? Hindi po siya nagpakilala, pero kilala niyo daw po siya. Sige, papasokin mo siya. Elias, tuloy ka. Hindi ko inakalang ikaw ang darating. Tara, mag-usap tayo.
Marami pa silang nagtatago sa likod ng nakangiting muka at mabait na katauhan. Isa na doon ang taong madilaw kanina sa kanila. Tawad, senyor. Pero kailangan nyo talaga mag-ingat dahil marami kayong kalhim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Lamang po ako sigurado sa iba sa kanila. Upang hindi kayo pahamak, kailangang alam ng kalaban nyo na hindi kayo handa. Mas mabuti kung makikita ng inyong kaaway na kayo hindi handa at nagtitiwala sa lahat. Ikinalulungkot ko lamang ang pagkamatay ng tao ngayon kanina. Kung nabuhay siya ay malamang napakinabangan natin siya upang matunton ng iba ko pang kaaway. Patawad, Don Ibarra. Ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya, kung siya'y buhay pa ngayon, panigurado siya'y nagtatago sa balaktod dating pamahalaan. Ngunit mukhang nilalayo ng Diyos na mamatay siya. Sana ay laging ninyo paghandaan ng bawat sandali. Dahil panigurado naghahanda rin sila upang magpuksaka. Bueno, senyor. Ako'y aalis na. Maraming salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, amigo. Dahil iniligtas mo ang buhay ko. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, senyor. Kahit kailan nyo naisin, kahit kailan nyo ako kailangan. May pagkakutang ako sa inyo at alam ko hindi sapat yung aking ginawa kung bumabayaran niyon. Paalam, Elias. Kapitan, may pinadalang telegrama para sa iyo. Oo, Manhin. Kailangan ko na umalis. At darating pa si Kapitan General sa bahay. Oh, bakit tila wala si Padre Damaso? Baka napagod si Padre Damaso dahil napakahusay ng kanyang sermon. Napakahaba ng kanyang sermon at mahusay rin ang kakayahan. At magaling din siya mag-ugnay ng mga pangungusap. Alam niyo ba ang kusinero ni Ginong Ibarra ang pinakamahusay sa buong lalawigan? Magandang hapon. Ipagpatuloy niyo ang inyong usapan, mga Ginoo. Binanggit ni Ginong Ibarra ang mga tumulong sa kanyang panukala at itinukoy ang arkitekto ng kayo ay... Wala akong alam sa arkitektura at hindi ako naniniwala sa arkitekto. Kaya tinatawanan ko lang ang mga nagpapagawa sa kanila. Alam niyo ba, ako lang ang gumuhit ng plano ng simbahang iyan. Ngunit tingnan niyo, ang husay ng pagpapatayo. Ngunit kailangan ng eksperto sa pagpapatayo ng gusali tulad ng paaralan. Ang mga magulang ng mga yan ay pinarurusahan at gayon buhay pa. At sila ay nangangamatay sa bilangguan. Lumayo kayo! Walang sino man sa inyo ang nais magsalita. Kaya ako ang inyong pakinggan. Hindi ba kayo natatakot madungisan ng aking mga kamay? Mabuting tao ang aking ama. Bukas ang kanyang tahanan at nakahanda ang kanyang mga hapag sa mga nangangailangan. Iniwasan ko siya. Ngunit kalooban ng Diyos na kami na'y magsalubong ng landas. Siya ay maka-Diyos at mabuting Kristiyano. Binuksan niya ang tahanan sa paring ito at tinanggap niya kaibigan. Ngunit ano ang ginawa niya? Gumawa siya ng kasinungalingan upang usigin ng aking ama hanggang sa kanyang libingan. Ngunit hindi pa siya nakontento. Kaya't pati ako ngayon ay dinadami niya ngayon. Maawa ka, Crisostomo. Parang awa mo na. Kahit alang-alang sa pagmamahal mo sa akin, ibaba mo iyan. Walang modo. Kita nyo? Ganyan ang nangyayari sa mga kabataan pinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas. Hindi ko malilimutan ang ginawa niya sa akin. Dahil doon, hahatulang kita ng exkomunyon. Lahat ng lalapit na hindi sa'yo ay malalagot. Alam mo ba, nangyari kahapon ng tanghali? Totoo ba yung nangyaring arita sa tahanan ni Kapitan Tiago sa pagitan ni Padre Damaso at Crisostomo Ibarra? Totoo, kakasabi sa akin ng isang tao kanina. Sabi nila, si Crisostomo Ibarra daw ang nauna. Sabi naman ng iba ay si Padre Damaso. Kaya't nagkakaroon ng kaguluhan nung araw na iyon. Ano ang gagawin niyo kung sakaling narinig niyong hinawakan ng namatay niyong asawa, ngunit walang ginawa ang anak niyong si Antonio? Hindi ko siya bebendisyonan. Hindi niyo kayang gawin yan sa inyong mga anak. Hindi niyo kayang ipagkait sa kanila ang bendisyon. Bago pa tayo magkaige, mauna na ako. Paalam! Huwag kang umiyak-iyak. Nalulungkot ako pag nalulungkot ka. Kailangan mo laging maging matatag. Pasensya na, ngunit hindi maaari. Si Ibarra is kung may kado sa mata ng simbahan. Kaya nararapat siya lumayo sa atin. Ngunit Padre, ako ay may utang na 50,000 pisong sa binata. Kaya't hindi mo siya maaaring palayuin hanggat ito'y aking hindi pa nababayaran.
paumanhin. Ako sumusunod lang sa malaking kura. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Ngunit ayaw nila magpatinag. Nga pala, ayon sa aking nabalitaan, dumating raw ang binatang pinsan ni Padre Damaso mula sa Espanya. Nais niyang itong maging kasintahan mo? Oo, mahal na Birhen. Paano ko malilimutan ang sintang irog na mas mahal ko pa kaysa sa aking buhay? Oh, Maria, tahan na. Alam kong mahirap at mabigat ang iyong pinagdaraanan. Ngunit kailangan mo muna itong isang tabi sapagkat dumating na ang Kapitan General at kailangan mo nang tumugtog ng piano. Tunay, Kapitan. Napatawan rin siya ng eksmonyo. Kung ganon, papasukin mo siya at nais ko siyang makausap. Isang karangalan na makausap kayo Don Ibarra. Maraming salamat, General. Ako inyong ginulat sa taglay ninyong kabaitan. Ngunit sa bayang ito, ako hindi itinuturing bilang isang mabuting. Aking kakausapin ang Arsobispo na sumulat sa Santo Papa tungkol sa iyong ekskomunyo. Habang ako ang namumuno, sisiguraduhin kong kay ligtas dahil ako yanga sa iyong katapangan. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit maraming tao ang tumitingala sa inyo. Isang tunay na ang puso nyo ay busilak at walang kinikilingan. Bueno, ako'y may pupuntahan pang mahalagang lakad. Maraming salamat at nakausap kita, Don Ibarra. Sige po, kamahalan. Ako'y mauuna na rin. Maraming salamat po. Ginoong Gobernador, ang pamanong ginagamit po ba nila ay para sa pagpaparusa o para sa pansarili kasiyahan lamang? Tama kayo, Ginoong Ibarra. Ang pagpamamalas ng kalupitan ay nakakailang para sa mga dayuhan. Buwiset! Walang tunay na halaga sa mga taong ito ang tunay na salita ng Diyos. Sila'y nagpapaakit lamang sa mga magagarbo at makikinang ng mga diamante. Ang posisyong ito ay isang kahangalan lamang at walang tunay na kahalaga. Senyor, halika kayo at sumalo sa aking hapunan at pag-usapan ng dalawang nawawalang bata. Soy la chica más hermosa de San Diego. Soy más hermosa que María Clara. Saan ka nang pupunta? Hindi ka pwedeng dumalo sa presyon. Hindi ka ba nahiyas sa sarili? Kaway mo ng kalaguyo ng mga alipin. Nakakaya ka! Aba, Alperes, baka ayaw nalilimutan ako yung asawa. O kaya hindi mo lamang matanggap na mas maganda ako kay Maria Clara. Hoy, tumigil ka dyan. Baka gusto mo sipahin ito pabalik sa iyong pinanggalingan. Kakainis! Nakakainip naman! Hindi man ako pinayagan na sumigba? Bakit? Kinakaya niya ba ako? O dahil dati akong labandera lamang? Mukha ba akong labandera? Sa damit kong to, donya-donya? Bagay na bagay sa Espanyol na tulad ko. Si Maria Clara? Ginawa ko na mas maganda ako sa babaan yun. Este teniente nunca me hizo nada bueno. Pero lo estoy insultando y llorando. Y un día lo verá yo también. Me vengaré de él. Bakit narito ang ekskomunikado na iyan? Hindi siya nararapat dito. Magdahan-dahan yung si panalita, Padre. Paunahin, hindi ko kaya sundin ang yung pasya. Isa si Don Ibarra nagbigay ng malaking halaga. Kaya pasyensya, Padre, hindi ko kaya palisin si Don Ibarra. Kalokohan. Ano na lamang sasabihin ng mga tao kapag nakita nila ang nagbantang komite sa buhay ni Padre Damaso? Magandang araw po.
O Elias, bakit ka naparito? Nais ko lang po yung parating sa inyo ang kasundukan lagay ni Maria Clara. May sakit po siya. Ano? Na paano siya? May lagnat lamang po siya. Hindi naman po malubha ang kanyang lagay. Ganun ba? May tanong ko nga pala. Paano mo napatigil ang pagkaklas na naganap kahapon? Simple lamang po. Ang dalawang grupong iyon ay may parehas na may utang na loob sa akin. Kaya't madali ko silang napakiusapan. Mabuti naman at humupa na ang kaguluhan. Don Ibarra, ano po yun? Nais ko lang kung malaman na kung magkano ang ibabayad niyo sa amin. Ha? Boyad? Baka kayo nagkakamali lamang. Mauna na po ako at may kailangan pang asikasuhin. Mas mahalaga pa ba may sakit kaysa mamamawala ng buhay? Porque sa kami dokang lamang? Kaya't pinagkakaitan kami ng hustisya? Buen dia. Kay gandang tahanan naman ito. Buen dia, Kapitan Tiago. Kasama nga pala namin ng aking asawa, ang binatang pinsan ni Padre Damaso. Siguraduhin mo makukuha mo ang loob ni Maria Clara. Isang malaking pagdiri mo ito kapag nagkataon. O Diyos ko! Ano nangyari kay Maria? Tulungan niyo po akong pagalangin ng aking anak. Oh, Padre, ano ang kaganapan? O Maria, salamat sa Diyos. Mabuti naman at nagising ka na. Nais ko nga pala ipakilala sa'yo si Linares, isang mabuting binata. Magandang araw sa'yo, Maria. Magandang araw din sa'yo. O Maria, hindi makakabuti sa'yo si Ibarra. Tignan mo ngayon, hindi ka man lang mabisibisita. At pinagtangkaan niya ang aking buhay. Gusto mo ba pa ako sa isang ekskomunikado? Tsak nga madidismaya si Padre Damaso sa pagpapalit ng kanyang destino. Saan daw po ay nilipat? Sa Tayabas. Tsak na malulungkot ang aking anak sapagkat itinuturing niyang pangalawang ama ang padre. Mabuti naman, wala nang connection si Ibarra sa iyong anak. Salamat sa Espo at nailigtas niya ang buhay ni Maria Clara. Abate ka muna, Linares. Gumaling siya dahil sa pangungupisan. Tandaan natin, daig ng malinis na konsensya ang pinakamabisang gamot. Kung ang pangungumpisa lang siyang makapangyarihan, bakit hindi niyo subukan sa asawa ng Alperes? Wala nang lunas dyan. Malala na ang kalagayan doon niya konsolasyon. Alam niyo ba ang kagagahan ng babaeng iyan? Wala na siyang ginawa kundi tumingin sa akin sa simbahan kapag may misa. Kahit puno ng kolorete ang kanyang mukha, di hamak na mas maganda ako kaysa sa kanya. Hay nako, bakit ko ba pinagtutuunan ng pansin ng babaeng iyan? Tsak naman na mas mataas ang aking pinag-aralan. Sinang, Victoria, salamat sa pag-aaruga niyo sa akin. Maliit na bagay lamang ito. Ito, Pildoras. Uminom ka upang mapabilis ang iyong paggaling. Wala man lang ba siyang sulat? Wala man lang sinabi? Sa aking pagkakalam, may lalapit siya sa Arsobispo upang maabsuelto sa pagiging ekskomunikado. Maria, maghanda ka na ng pangungumpisal mo para kay Padre Salvi. Ngunit hindi ba't nangumpisal na siya noong nakaraang linggo? Iha, may 7 tayong kasalanan na hindi natin nalalaman. Sinang, sabihin mo sa kanya na ako'y limutin niya na. Ha? Ano? Limutin ka? Sino ka? Ako si Elias, kaibigan ni Kapitan. Sinong kapitan? Kapitan Pablo. Sumunod ka sa akin ngayon din. Ako'y matanda na. Gusto kong gumawa ng mga bagay na gusto kong gawin. Ngunit ako'y may edad na. Noon, paghihiganti lang aking inaatupag. Ngunit, ang anak ko sumalo ng mga kasalanan. Naduwag ako. Nawalan ako ng lakas na ipaglaban siya. Wala na ang 3 kong anak. Ang isa ay nawala ng puri. Ang isa naman ay ibinitin. At ang huli ay pinatiwakal.
Nakikiramay po ako sa inyong pagkasawi. Ngunit, hindi nyo kailangang ialay inyong buhay upang maghiganti lamang. Ang isa akong kakilalang maaasahan ng mag-aatupag nito. na umayos na daw ang kalagayan ni Maria Clara. Wala na siyang laglat. Siya lamang nanghina. Natalo daw kayo kagabi. Gusto ko sana bumawi ngayon. Sumeron. Napakapangit naman ang bahay ng mga Indyong ito. Hindi ko malaman kung paano sila nabubuhay sa ganon. Hampasin mo kasi ng tuhod mo, Tiburcio, tulad ng ginawa ng mga kura at Guardia Civil. Turuan mo sila ng urbanidad. At paano ako? Bakit ka pa naging lalaki? Napakaduwag. Ano ba iyan? Isang mapagpanggap at isang pilantod. Nakakasira naman ng araw. Pwes, ano ba iyan? Anong klaseng pag-uugali iyan? Napakabastos. Halatang wala kang delikadesa. Kaya kay nahihiya ng iyong asawa. Aba, tandaan kasi yung panalita. Pag mawit tulad sa'yo na peke ang pagkatao, pati na rin ang pagiging doktor ng asawa ay peke lamang, mga paslupa. Ah, talagang hinahamon mo ako ah. Ano? Sige, tara dito, magduelo tayo. Huwag mo akong hinahamon. Maghunos dili kayong dalawa. Hindi maayos ang isang gulo na ginagamitan ng dahas. Tigilan mo nga ako. Kayo mga prale nagbabalito na lamang. Wala ka bang gagawin? Lakad, Tiburcio. Hamunin mo siya ng isang duelo. Isang tabi mo muna ang iyong galit, Victorina. Alam mo naman wala akong laban dahil sa aking kalagayan. Hay nako! Wala ka talagang silbi! Wag na ulit kayong aapak dito! Maria, andito na si Crisostomo Ibarra. At may maganda siyang balita. Hindi na siya ekskumulgado at pinatawad na siya ng simbahan. Maria, kadadating ko lamang at ako'y nananabik na makita ka. Ako'y nagkamali. Pasensya ka na. At mukhang masaya at masigla ka naman. At mukhang may espesyal kang panauhin. Kumusta, Ginoo? Maaari bang bukas na lamang kita bisitahin, Maria? Hihintayin kita. Ginoong Crisostomo, tignan mo ang mga gusali. Ito'y gawa sa matibay at sinunod ko ang lahat ng nasa plano. Isa kang mahusay na arkitekto, Noluan. Nagagalak akong makita ang kinalabasan nito. Senyor, nais ko po sana magpatayo ng isang malaking tangke sa gilid ng paaralan. Ano sa tingin ninyo? Mahusay, saan mo ito natutunan? Bunga lamang po ito ng aking mga karanasan at pag-ensayo hanggang maging eksperto. Kung gayon ay pakikuha mo ang listahan ng iyong mga trabahador. O Elias, hindi kita nakilala. Don Crisostomo, maaari ko ba kayong makausap mamayang gabi sa tabi ng lawa? Aasahan ko ang inyong pagpunta. Paumanhin, kung dito pa tayo sa gilid ng lawa nag-uusap. Amigo, wala akong problema kaya huwag ka mag-alala. Para saan nga pala at ako'y nais mong makausap? Gusto ko lang sanang humingi ng tulong. Alam ko may kakayahan ka, kaya sana matulungan mo ang mga taong naghihinaing. Nais kong makatulong, ngunit hindi kaya ito'y magdulot ng kapahamakan? Humihingi ako ng pasensya sa iyo, Elias. Go. Huwag kang panghinaan ng loob, asawa ko. Tayo maghahanap ng ibang paraan at kukuha ng abogado. Wala tayong pera. Mahirap lamang tayo. Walang may pambayad. Pero wala tayong magagawa. Sunog ay nakatupok ng malaking halaga. Hinanap ang nagkasala at ang nuno ko ang isinakdal. Nagkasakit siya at nang gumaling ay namuntok sila. Nanganak ang babae, ngunit namatay rin ang sanggol. Ilang buwan ang nakalipas, nagbigti siya nang hindi niya matiis ang kanyang kasawian. Bakit niyo ako
na mag-aat si Maria Clara kung malalaman niyang hahamunin ko ang Alperes. Nais ko lamang ipabalita sa inyo. Naalis na ang pagiging eskomunikado ni Don Crisostomo Ibarra. Si Ibarra ay mabait na tao. Nagkamali tayo ng panghusga sa kanya. At ngayon, si Padre Damaso na lamang hadlang sa kanila ni Maria Clara. Muchas gracias, senyor. Sinang, maaari ko bang malaman kung galit sa akin si Maria? Ako hindi na kasi sigurado. Ngunit, nais niya iparating na himuti mo na siya. Mukhang siya nga ay galit sa akin. Nais ko pa rin siyang makausap. Alperes! Nasaan ka, Alperes? Lumabas ka! Halika rito. Ano ba ang sadya mo? Ano sadya mo rito? At sa iba mga kambing na yan? Paalis mo mga pesting yan. Sinisira ay mga bakuran. Hindi. Hindi ako pumunta dito para sa kambing na yan. Pumunta ako dito upang sabihin sa iyo ang pang-alsang usap-usapan na mangyayari mamayang gabi. Saan mo na nagalip ang balitang ito? Nanggaling ito sa babae ng umpisal sa akin. Nais ko lamang may pagsundo sa iyo. Alam kong ikaw ay makapangyarihan. Kaya nais kong ipahiram sa iyo ang simbahan na 4 na gwardiya sibil. Para may protection kami mamayang gabi. Ibarra! Kailangan mo nang umanis. Karat na sa ating bayan na may magaganap na pag-aalsa mamayang gabi sa kwartel. At di mo na ikaw may pasimulo nito. Ngunit, paano ito nangyari? Hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay ikaw ligtas. Kailangan mo nang umalis lalong madaling panahon. Sunugin mo ang mga papeles na magpapahamak sa iyo. Ikaw ay isang Ibalo Media. Kano-ano mo ang nakalagtas sa papeles? Siya isa sa aking mga ninuno dati. Ako ay napaganda na alias. Humayo kayo at handa ang aking sasakyan para sa aking paglisan. Opo. Opo, senyor. Ikaw ay sumama sa amin. At sumunod din ako kung gusto mo mabuhay. Napakatahimik naman dito. Mga amiga, tingnan niyo ang batang iyan. Napakalakas ng loob upang magbukas ng bintana. Tara, at tignan din natin ito. Ayon sa akin na balitaan, ay lulusog daw si Kapitan Pablo mamayang gabi at sasalakayin ng kumbento. Hindi ba't si Ibarra daw di mo nang pinuno ng pag-aalsa? Si Ginoong Don Crisostomo Ibarra? Mahapaging langit! Anong nangyayari sa ating bayan? Ito ang bunga nagtapang at taglabad at nag-utos sa mga kasamaan na tumakas. Ano ang pinangako sa inyo ni Crisostomo Ibarra? Para sa kupin ng kwartel kagabi. Ginanti lang namin ng aming ama na pinatay ninyo sa palo. Hanapin ninyo ang inyong 2 kasama. Itinapon namin sila sa bangin kahapon. Doon sila mabubulok. Sino-sino ang mga kasabwat? Dali na mga bangkay. Kilala mo ba yan? Magsalita ka! Kilala mo ba yung mga yan? Patayin na ninyo kung totoo kayong Kristiyano! Umuwi na kayo! Ang inyong anak ay maaaring lagnatin! Ano ba ang kabuluhang mabuhay kung wala rin naman ang amang magpapaaral sa kanya? Antonio! Antonio! Sa lahating ito, ang totoong may sala ay si Don Crisostomo Ibarra!
Ikaw na ang may gustong kaibiganin sila. Dahil sila'y mayaman. Sinabi ko ba pakinggan mo ako? Lahat ng paghirap ko'y mawawala sa isang iglap. Kung lalaki lamang ako, ihahandog ko sa kanila ang aking serbisyo. Hindi ba't nagsugpo na ang pag-aalsa? Ngunit, meron bang humarap at nailigtas? Hindi ba't humarap si Padre Burgos? Buenos dias, Kapitan, Kapitana. Narito ako upang ipahatid sa inyo na sunugin niyo na ang liham na galing kay Ibarra at bigyan niyo na singsing ang general bilang pamasko. Kamusta naman, Iha? Si Linares ay lubhang mapalad sa iyo. Paupo po kayo. Sadya ako pumunta dito upang kayo ay kamustahin. Muchas gracias, senyora. Kami ay nakakasiguro na kami ay ayos lamang. Anong balita sa inyong dalawa ni Marie Clara? Kami ay naghahanda para sa aming papalapit na kasal. Di na malungkot ata ang dalaga. Kay ganda naman ni Maria Clara. Kaya walang lamang daw ang mabunyalala sa kanya. Kawawa naman si Ibarra. Bibitayin na nga siya. Kaya bilis ng palto ng kanyang sinisita. Hindi ka naligtas dito sa ating lugar. Kailangan mo na lumisan. May alam mo kang matutuloy sa Mandaluyong. Kukain mo nga aking binaong mga alahas sa tabi ng balete at doon ka mabuhay ng tahimik. Ngunit, paano ka naman? Anong iyong gagawin? Huwag mo akong intindihin. Kailangan mo natin lutuhin ang mga gwardiya sibil upang makisakatuparan. Ibarra, di ka makatakas! Elias! Elias! Balis ka na, Ibarra! Mahindin! Ayoko, Padre. Tanging si Crisostomo lamang ang aking iibigin at aking iniibig. Sumama ang aking loob na nalaman kung wala na ang aking minamahal. Ano pong silbi ng aking buhay kung wala na siya? Mamili ka, Padre. Aking kikitilin ang aking sarili o gagawin mo ko isang ganap na madre na? Yan ba talaga ang gusto mo, Iha? Kung gayon, pinapayagan na kita magmadre. Maria, ano? Magmamadre ka? Pag-isipan mo yan mabuti. Hindi sapat ang nalalaman mo sa iyong buhay upang maging relihiyoso ka. Alfres, tao po. Inay, ikaw ba yan? Aray! Sakit, inay! Ba't mo ko binatay, inay? Inay, ano nangyari sa iyo? Ba't mo kami iniwan, inay? Basilio, pag ako ay hindi na huminga, buhatin mo ang aking bangkay at sunugin. Pagkatapos, magtungo ka sa kagubatan. Hukayin mo ang aking binaong kayamanan malapit sa balete. Gamitin mo ito upang makapag-aral kang muli. Gamitin mo ang iyong talino upang umunadali ang ating bayan. Paalam. Sa huli, natuloy ang kagustuhan ni Maria Clara na pumasok sa kumbento. Simula ngayon ay sa Diyos ko na lang lamang iaalay ang aking buhay. Tatagpuan naman na patay si Padre Damaso sa kanyang silid. Maraming haka-haka ang lumabas ligid dito. Sa tingin ko, kaya namatay ang malaking kura dahil sa alta presyon. Malamang siya ay binangungot sa kanyang pagkakatuloy. Wala na sa akin na tira. Maria, aking anak. Hindi ako ang tunay na ama. Paano niyo ako niloko ng iyong ina? Si Kapitan Tiago ay nalulong sa kung ano-anong bisyo matapos magtungo ni Maria Clara sa kumbento at malaman niya na pinagtaksilan siya ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, si Doña Victorina ay labis na gumaling sa pag-Espanyol at nagmumurang kamatis. Victorina, la mas guapa de todas. Minsan ba hindi man lang ako minahal? Patid mo yan una pa lamang. Si Crisostomo ang aking niibig. Patawarin mo ko, Linares. Si Linares ay nangayayat at namatay bunga ng pag-iwan sa kanya ni Maria Clara. Ano? Iiwan mo na lamang ba ako? Suwan-suwa na ako sa iyo. Hindi ko na kaya na kayo ang makasama. Nakakaya kayo ang pinakasalan. Hindi! Hindi maaari yan! Alfres! Bumalik ka dito! Alfres, hindi maaaring itapon mo na lamang ako!
Ang Doña Consolacion ay nagpakalulong sa alak matapos hiwalayan ng Alperes. Maria, aking anak! Kami iniwan, inay! Aking kikitilin ang aking sarili o gagawin mo ko isang ganap na madre? Akong hinahamon?